Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Tinalaga po bilang tagapagsalita ng mababang kapulungan itong anak po ni Congressman Benny Abante. Ito pong si Attorney Priscilla Marie Princess Abante, no? Matindi po ito, matindi po ito. Ito pong si Attorney Princess ay matatandaan po natin mga kabunyog, mga kababayan. Ito po yung bumarabara kay Sara Duterte, kay Inday. Dahil talagang nung eleksyon po ay dumayo pa si Inday dyan sa Maynila. At talagang binanatan po itong si Benny Abante, no? Dahil talagang galit na galit po si Sara Duterte dito kay Benny Abante na isa sa mga chairman dyan sa Quadcom. Si Benny Abante ay congressman po dyan sa Maynila. At siya ang chairman po ng Human Rights Committee na bahagi ng Quadcom. Na siyempre ay nag-imbestiga kay Sara Duterte. Ngayon, talaga pong sagad sa buto ang galit ni Sara Duterte dito kay Benny Abante at sa ibang mga miyembro ng Quadcom sapagkat talagang dyan na-expose siya ng todo yung kanyang mga pangungurakot at kawalangyaan. So dahil dyan, nung eleksyon, dumayo si Sara dyan sa Maynila at tinira po ng tinira si Benny Abante. Kaya lang po, yung anak ni Benny Abante, ito ngang si Attorney Princess Abante, binoljak din si Sara. Kumbaga, hindi po nagpatalo at talagang itong bibig, itong dila po ni Attorney Princess matalim din witty, kumbaga witty rin ito, no? Matalino. So, talagang sinabi ni Princess Abante dito kay Sara, ang dami mong kuda dito sa Maynila, wala ka namang ambag. Talaga pong binoljak din ni Princess Abante itong si Sara Duterte nung eleksyon. Kumbaga hindi po natakot. Palaban palaban itong si Attorney Princess, no. Parang si Attorney Claire Castro, no. Ngayon, ito nga po ang recent development. Inappoint po bilang kauna-unahang spokesperson ng House of Representatives itong si Attorney Priscilla Marie Princess Abante. So, ano bang nakikita natin dyan? Anong nakikita natin dyan? Bakit nga ba inappoint yan? So, ang tingin natin dyan, kailangan, ano po kasi ito, no? Paparating yung impeachment ni Sara Duterte. Yung impeachment trial dyan sa Senado. At syempre, ano yan? Aminin natin, propaganda war yan. Labanan po yan ng propaganda. Kung papaano titignan ng tao yung impeachment. Pabor man o hindi pabor sa isang panig o sa isang panig. Di ba? Yan po'y mainit, napakainit po na political, political occasion. O isang pangyayaring politikal sa ating bansa, itong impeachment. At iyan ang magdedetermina ng sabihin nating political landscape natin sa paparating po na presidential election. Kasi 2028 ay halalan po para sa panguluhan, national election talaga yan presidential. So, magdedepende po ang politika sa sentimiento ng tao, ng taong bayan. At syempre, ang sentimiento ng taong bayan, ang opinyon ng mamamayan, ay nakadepende naman kung paano nila mauunawaan o maiintindihan ang mga nangyayari sa impeachment. Paano yan maiintindihan o makikita ng tao yung mga issue sa impeachment, yung nangyayari diyan. So,
Dahil dyan, sa tingin ko, kailangan ng isang epektibong tagapaghatid ng impormasyon. O sabihin natin propagandista. Ha? Kasi kailangan po yan na talagang maihatid yung impormasyon na nangyayari sa impeachment papunta sa taong bayan. First time po nangyari na magkakaroon ng spokesperson sa House of Representatives. At tingin ko po ang kalibre nito ni Attorney Princess Abante ay hindi din matatawaran dahil mukhang meron tong malalim din na karanasan sa komunikasyon. Ang tinapos nito ay journalism, naging ano po ito, spokesperson dyan sa Maynila. Under po ito kay Mayor Hani Lacuna. Tumulong din yan sa kampanya ni Isko Moreno, no? Parang batang Isko din ito na naging batang Hani, di ba? Anyway, taga Maynila po yan at yan ay dating konsihal sa Maynila. Itong si Attorney Princess Abante. Ngayon, yung mga naging pahayag niya laban kay Sara Duterte, talagang ano po yun, kumbagay matalim. Talagang maangas din po ang sabihin nating paraan ng pagsasalita ni Attorney Princess at common sensical. Ibig sabihin, yung paraan kung paano siya mag-deliver ng mensahe, effective na nauunawaan po agad ng mga tao, ng karaniwang tao. Hindi siya ganun ka-formal, no? Hindi formal, pero witty, intellectual din, di ba? So, parang si Claire Castro ang dating. Pero, para itong Claire Castro na mas matapang. Mas may anghang ang mga salita. May pitik ang mga salita po ni Attorney Princess Abante. Yan po ang tingin kong pantapat o mag-neutralize ng mga ano naman, magiging propaganda ni Sara Duterte, di ba? Kasi ano yan, talagang tingin ko ang magiging major political development itong taon na to at sa susunod pang mga taon ay itong mangyayari pong impeachment trial. Major political ano ito, occasion, major political development yung impeachment trial sapagkat tingin ko sa tingin ko po diyan magbabase ng kapalaran ang maraming politiko pagdating po sa 2028. Tsaka yan po talaga magkakaalaman ng mga kulay. Sino yung maka-Duterte dyan at sino yung papanig naman po sa administrasyon na alam natin talaga idinidiin po ng administrasyon at least ng mga Marcos ng mga politiko yung impeachment ni Sara Duterte. Kasama po dyan ang yung sinasabi nating totoong oposisyon, di ba? Yung totoong oposisyon, di ba? O, nanonood sa atin si Engineer, si Mambel Sibalya, Maria Belinda Valencia Sibalya. Good evening, Secgen Kulex. Good evening po, Mambel. At regards po kay Engineer Cesar. Get well soon, Engineer Cesar. Roda Apo yan sa Abedra. Maganda yan, Sir Kulex. Di uubra si Inday Lustay dyan. Talino versus sinungaling. Kaya nga po, tama ka dyan na Kabunyog Roda. Kumbaga, may susupalpal. Kung si Sara ay bratinela, brat, ay iba rin tong si Attorney Princess. Kumbaga ito yan rin. May taray din ito. May angas, may anghang, may taray. At palaban po ito magsalita. Ganun po ang nakikita natin dyan. So, dito, hindi po pwede rito yung, tawag dito, yung, kung ikaw ay isang spokesperson, hindi pwedeng malamya. Dapat dito'y may tapang ka, di ba? Dahil talagang impeachment po sa ang impeachment trial nagsimula na, kailangan ipaliwanag sa taong bayan ano yung nangyayari. Kung may mga ebidensya, ano yung ebidensya na yon? So, ganun po yun. So, dyan, tingin ko, epektibo po itong si Attorney Princess Abante na anak po ni Congressman Benny Abante, no?
So, matindi rin ha, sa totoo lang. Ito isang malaking political play ng mga congressman kasi naniniwala naman tayo, alam naman to ni Martin Romualdez, di ba? Hindi naman yan pwedeng mai-appoint dyan ng walang basbas po ng Speaker of the House. So, talagang ito for propaganda purpose po ito, no? Communication talaga, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So, abangan po natin ang susunod na kabanata. Ang tingin ko talaga dito kay Attorney Princess ay palaban ito. At delikado po ang mga DDS dito kasi may taga-bara. May taga-supalpal. Halimbawa, may magpe-fake news, may magsusupalpal ng fake news ng mga DDS. Kasi, nung in-interview po si Attorney Princess, ang sabi niya, dapat maihatid yung tamang impormasyon. Dapat maihatid yung tamang impormasyon sa mga tao. So, yun yung sinasabi ni Attorney Princess, So, tignan po natin ang mga susunod na kabanata at babasa lang ako ng comment, mga kabunyog. Pero, ito'y talagang pantapat po kay Sara Duterte, di ba? Yan, basahin ko lang yung iba mga comment, hindi nag-a-appear dito ngayon, Medyo mahina ang signal natin, Yan. Ayun, nakita ko na rin ang mga comment, Yung comment section kasi, yan ang gusto kong makita, So, binabati ko lang, Sir Jimmy De Vera ng May Kawayan. Sir Restituto Ramos, Kokoy Season, mag-ingat po tayo sa populist tactics nila na aping-api si Sara sa impeachment trial. Kaya nga, may mga ganyang style yan, may mga ganyang taktika na pwedeng palalabasin na inaapi si Sara. Kaya nga kailangan din, tingin ko, nakita ng Congress na kailangan ng isang epektibong tagapagsalita. Kasi first time po nangyari yan na kumuha ang Kongreso ng tagapagsalita. Diba? Diba, Kokoy Season? Yan talaga ang magiging role ni Attorney Princess Abante dyan sa Kongreso. Kasi tingin ko for impeachment trial talaga yan. Diba, Ley Soliano Colyamat, paawa effect si Sara Lustay. Minsan sanggano, madalas sanggano, minsan naman paawa, minsan bait-baitan. So, nag-iiba-iba ng flavor ng pagpapakitang tao si Sara Duterte, di ba? So, may panahon siya para siyang baliw, na napakatapang niya, nagbabanta siya na papatayin niya si Marcos, sila Lisa Araneta, si Martin Romualdez. May panahon naman nagpapaawa siya, kagaya yung pagbibisita siya sa The Hague, kung saan nakakulong si Tandang Kanor, yung kanyang tatay. Ang style naman nila doon ay paawa effect sila. Di ba? Ganyan yan di ba? So, kailangan i-counter yung mga ganyang propaganda kasi maraming taong naluloko, Bueno, Balbiran Carta, di sila ang biktima, nagpapaawa effect, kunwari sila ang inaapi, di ba? Sabi ni Kokoy, Kokoy Season, lesson in history, yung People Power 3 na nag-alsa ang masa para kay Era Plander. Corazon Patricio, congrats, Attorney Princess Abante. Tsaka tingin ko talagang malalim po ang suklam nito ni Attorney Princess, dito kay Sara Duterte dahil tingin ko talagang nakaapekto ng malaki yung banat ni Sara sa kandidatura po ni Congressman Benny Abante. Hindi po siya nanalo dyan sa Maynila, Natalo si Benny Abante. Ang nanalo dyan yung isang congressman din na nasa Quadcom, di ba? Itong si anong pangalan nun? Yung isang congressman doon, di ba? So, Alba Diola, good evening, Sir Kulex, mabuhay ang bunyog, pagkakaisa. Jeremias Bernandez Jr., Kulex, kapal ng muka, Dokno at Marian Dinamay. Kaya nga yung mga Marian Rivera, Chel Jokno na mga resibo sa kanyang confidential fund, di ba? Elena Mesiano, good evening, Sir Kulex. Kaya nga, Mamila Anino, nanonood na si Mamila, Salamat Mamila dyan sa Iloilo. So, yan po, napakaigli lang ng ating vlog. Abangan natin, talagang ito'y, labanan po ito ng mga statement. Bakbakan po ito, pahiyaan, barahan.
supalpalan po kung kailangan. Yan po ang magiging gampanin ni Attorney Princess Abante dahil alam nyo naman ang mga DDS. Marami rin silang mga vlogger, talaga magpapakalat ng mga fake news, kasinungalingan, itutwist yung mga impormasyon, babaloktutin yung mga impormasyon para mag-cater dun sa kanilang narrative. So, labanan po ito ng narratibo. Narrative war, propaganda war. So, talagang yan, nandyan na po yung si Attorney Princess Abante para talagang anti-fake news, ano? Taga-supalpal po ng mga propaganda ng kampo ni Duterte. Yan po ang sigurado natin yan. Ano? Pinaghandaan din talaga to ng House of Representatives. No? Kasi talagang mabigat. Kasi kung manalo sa propaganda ang mga Duterte, kahit anong mangyari sa impeachment, kung ang utak ng mga maraming Pilipino ay nakumbinsi po ng kampo ni Duterte, yan po ay magkakaroon ng malaking epekto sa 2028 presidential election. Siyempre, kung nasan yung opinion ng masa, yung opinion ng maraming Pilipino, yun ang nagdedetermine ng politika sa hinaharap. Yung darating nga na 2028 presidential election, na alam natin talaga, si Sara Duterte, ang mga Duterte ay magtatangka po na bumalik sa kapangyarihan. Kaya napaka-critical nung magiging role ni Attorney Princess Abante sa pagpapaliwanag sa tao sa isang paraan na madaling maunawaan kung ano yung mga nangyayari sa impeachment trial. Diba? O Tagumpay Junior de los Reyes, korupsyon matigil na yan, sample sa lahat ng official. Jeline Escantilla, gandang gabi Sir Kulek, salamat ano. Hermi Kausing Benagua, watching here in Iloilo. Salamat Kabunyog Sir Hermi Kausing Benagua. Oh, di ba? Melio Melody, mga suki natin 'to. Oh, good evening. Oo. Live ito, Melio Melody ha. Ito'y live, no? Naka-live tayo. Oh, teka. Margarito Tampos, good evening Sir Kulex. At sa Kabunyog at sa lahat ng viewers, wala nang si Inday Lustay Pusit. Lumayas na, natakot siguro dahil wala namang maisagot, di ba? Ay hindi po pwede na tatakbuhan niyang impeachment. Pag tinakbuhan niya yan, lalo niya papatunayang siya'y guilty. Siya'y may kasalanan. So, sa ayaw niya at sa gusto, kailangan niyang harapin niyang impeachment trial na po na yan. June 2 ang simula. Babasahin na po ang sakdal ni Sara sa June 2, yung impeachment complaint. Di ba? Kabunyog Jack Romasanta, hindi naaabutin si Sara sa 2028. Guilty yan sa impeachment trial. Kaya nga, yung boto po kasi ng mga senador, ako po sa opinion ko yung 24 senador na yan, magdedepende ang boto niyan sa opinion ng tao, ng nakararaming opinion o sentimiento ng masa. Siyempre, yung 5 solid Duterte dyan, Duterte na talaga yan. Talagang kakampiyan kay Sara Duterte, yung 5 senador. Sino yon? Si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, si Marco Beta, at saka si Amy Marcos. Magsusolid, na po yan? Duterte. No? So, para ma-acquit si Sara Duterte, kailangan niya ng siyam na senador. So, kailangan makarecruit pa sila ng 4 na senador na papanig kay Sara. So, ang mga pwede dyan talaga na talagang mare-recruit nila dyan, yung magkapatid na Caldero Cayetano, si Pia, si Alan, yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, si Camille Villar. Kasi yung mga yan, si Mark Villar, naging DPWH secretary ni Tandang Canor Duterte yan Itong si Mark Villar. At ito namang si Camille, sinuportahan ni Sara nung eleksyon. So, yan ang mga possible. Itong si Jinggoy Estrada, di ba? Si Jinggoy Dengoy na sabit sa Napoles scam, isa rin yan. So, ilan na yun? 10 na. So, mabigat. Pero yun nga, yung mga senador din na yan na nabanggit, maliban dun sa 5 Duterte senators, pwedeng mabago ang boto niyan, depende sa impresyon at sentimiento ng maraming Pilipino na manonood ng impeachment trial. Kasi, kung ano yung sentimiento ng maraming Pilipino, ng mga botante,
ano yan? Makaka-apekto yan sa boto nila sa 2028. So, political survival din yan ng mga senador, di ba? So, ganun po yun. Ganun ang pagtingin natin dyan. So, labanan yan sa propaganda sa heart and mind ng mga Pilipino. Kailangan maka-capture mo yung puso at isipan ng mga tao. Kaya lang, ang maganda sana, makuha mo yung tao panig sa katotohanan, hindi panig sa propaganda. Dapat ang tao ay sa katotohanan kung ano yung totoo. Hindi dahil propaganda ng administrasyon ni Marcos o propaganda ng mga Duterte. Propaganda yun eh. Doon tayo sa katotohanan. At yun yung sinasabi ng Bunyog. Kung ano yung totoo, doon papanig dapat ang tao. Yun ang dapat mapakinggan ng tao. Yun ang kanilang dapat maunawaan at kanilang paniwalaan. Kung ano yung totoo. Diba? Pero essential talaga dyan, yung epektibong komunikasyon sa tao. Kasi alam nyo naman, pag fake news, maraming naniniwala sa mga pa-fake news di ba? So, kailangan ng magaling na spokesperson. Yan nga po yung isa sa magiging role o gampanin ni Attorney Princess Abante. Di ba? Hindi naman si Princess Abante tagapagsalita ng impeachment trial. Hindi po. Siya po ay tagapagsalita ng House of Representatives. At syempre, ang nagpo-prosecute kay Sara Duterte, ang prosecutor dyan, ang public prosecutor dyan, ay yung mga congressman. At yung mga congressman na yan, kasama nga dyan, sinasabi na baka pwedeng isama dyan, si Attorney Laila de Lima at si Attorney Chel Jokno, na incoming congressman sa 20th Congress. Di ba? O, Nancy Sinisa, good evening po, Brother Kulex, at mga kabunyog. Kayo, mga kabunyog, anong impression nyo kay Attorney Princess Abante, ha? Anong impression nyo sa kanya? O, Jeffrey Murabe, wala na yan. Hindi na nila makakamit ang kapangyarihan, kaya mamulat na taong bayan. Sabi ni Jeffrey Murabe, di ba? O, Corazon Patricio, kailangan pong manalo ang katotohanan. Huwag tayong pakakampante. Maraming traidor dyan sa paligid. Eksakto po. Tayo naman sa Bunyog, pagka nagkaroon ng impeachment trial, araw-araw tayo mag-vlog, baka tries, lalo si Attorney Ricky Tumutorgo, yung ating chairman sa Bunyog, ipapaliwanag niya yan kasi nagkukumbina dyan ang propaganda at yung legal issues. Especially mga legal issues dyan, paano ipapaliwanag sa perspektiba ng isang abogado, sa perspektiba ng isang karaniwang tao. Paano maiintindihan yan? Di ba? Sabi ni Lay Soliano Colyamat, Ma'am Lay, Ate Rose, kamusta po ang inyong trip dyan sa Vietnam? Di ba galing kayo ng Vietnam o Thailand ba? Ate Rose, no? Lay Soliano Colyamat, bakit? Baka wala si Bato sa impeachment ni Sara. Halimbawa, wala si Bato. Pwede ba siyang magboto pabor kay Sara? Ano yan? Yan ay mga bagay na itatakel ng Senado kasi ano yan, may sinasabi na pwedeng arestuin si Bato ng ICC, no? Ng Interpol, no? So, pwedeng habang impeachment trial, si Bato ikulong sa ICC, no? Kasama ni Tatay Dugong. Kaya lang, may ganyang pangyayari na nun, yung kay Senator Barbers, yung impeachment ni, I think ni Erap ba yun? Erap or tama, yung impeachment ni Erap yun, yung kay Senator Barbers, may sakit si Senator Barbers pero pinaboboto pa rin ng Senado. I-review nyo po yung impeachment history. I think yung ERAP impeachment yun o yung kay Renato Corona. Yung kay ERAP yun no? May sakit po si Senator Robert Barbers noon. So physically, hindi nakaka-attend sa impeachment trial. Pero ang alam ko po doon, pinaboto pa rin si Robert Barbers. Dahil isa siyang senador. So depende yan sa rules po ng mga senador. Kung halimbawang makulong si Bato sa ICC, siya ba'y makakaboto pa din sa impeachment court, di ba? Malamang po naman yan, may presumption naman ng innocence yan Kumbaga, pwede sabihin ni Bato, ako naman akusado pa lang dyan, hindi pa ako nahatulan. So, ano pa rin siya? Innocent. Ganun po ang batas, di ba? Ikaw ay inosente hanggang sa ikaw ay mapatunayang nagkasala ng hukuman. So, ganun po ang, sa tingin ko pero hindi naman ako abogado, di ba? Norma Ordonio, nanonood, Vietnam ako galing, sabi ni Ma'am Rose.
Oo nga, happy ano ha? Wala ka bang pasalubong, Mama Rose? Galing kang Vietnam, ano? Maganda sa Vietnam, ano, Ate Rose? Bienvenido, Dio Junior. Ayos yan, sigurado rin. Rindido yung alin na yun. Good PM po. Oo, maririndi talaga si Sara Duterte dyan. Kasi sinagot na rin siya ni Attorney Princess eh. Nung nagpasiklab po si Sara Duterte sa Maynila, sinagot siya, matapang siyang binara ni Attorney Princess Abante. Sinabi ni Abante, ni Attorney Princess, wala ka namang ambag dito sa Maynila, ang dami-dami mong kuda dyan, di ba? Tama nga naman, wala namang ambag yan si Sara Duterte, di ba? Sa Maynila. Siyempre, ang gusto niya talaga, tirahin yung mga congressman na kalaban niya po sa Quadcom, di ba? Ganyan po ang ginawa ng mga DDS, di ba? Daniel C. Arcamo, mabuhay po kayo, Sir Kulek, salamat na. Nesty Boy Padilla, mga suki natin to. Nesty Boy Padilla, Sir Kulex, nasa Qatar si Inday Lustay para bilugin ang ulo ng mga OFW. Kaya nga hayaan na natin, ganyan talaga. Pero kailangan pa talaga ng tuloy-tuloy na pagmumulat. Kaya itong ating vlog, i-share nyo po ito. I-share nyo yung mga vlog ng Bunyog, ni Atty. Ricky, kasi kailangan ng tao ng kamulatan, makarinig sila ng katotohanan, hindi yung propaganda. Tayo kasi, hindi tayo sa propaganda. Sa katotohanan tayo. Good evening po, Sir Nel Podador. Salamat, Nel Podador. Randy Galvez, Jeremias Fernandez. Bakit pusher ba si Kulex? Bakit gising ang mga tao? Ano ba yung pusher na yan? Pilosopo tong si Randy Galvez. Nagigising ang taong bayan dahil sa ating mga pagmumulat. Hindi dahil sa drugs na yan. Margarito Tampos, Jody Riley, good evening Sir Kulex, Ramon Reyes, good evening po sa lahat. Si Francis Tesorero, kabunyog natin dyan sa Novaliches, good evening, Francis Tesorero, taga Catanduanes, sila Ma'am Ayam Ulpindo ng Catanduanes, Cristeta Mutilla, sana nga matapos na yan, mga nagpapaloko yan, mga DDS kay Sara Lustay, di ba? Matatapos lang ang kamangmangan kung makakarinig ang tao ng katotohanan, di ba? Lorena Van Dalum, hi po, watching from Netherlands. Nandyan po sa Netherlands si Kabunyog, Lorita Van Dalum. Malapit ba kayo doon sa The Hague, Mama Lorena Van Dalum? Nakikita niyo ba mga DDS doon, nagrarally? Nandyan sila Roque, di ba? Si Roque mukhang abnoy na po, Nagiging unprofessional na si Roque, yung kanyang sayaw na bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Mukha pong hindi na abogado si Roque. Sabi ng mga nagko-comment na netizen, mukhang may mental health problem na si Roque, Mukhang depressed na, Kaya napaka-unprofessional po yung ginagawa ni Harry Roque dyan sa Netherlands. Di ba, Ma'am Lorena Van Dalum? Kaya ko lang nabanggit kasi kayo pala'y nandyan sa The Netherlands, kung saan nandyan si Mayor Zelda Mayor. Zelda Mayor, Mayor Dugong, na mukhang hindi naman papayagan sa work from home. Mukhang may problema siya dun sa work from home niya, di ba? Owel H. Alcantara, Sir Kulex, gandang gabi po. From Silang, Cavite. Yan Emong Aton, magandang gabi po sa Baguio. Wow, Baguio. Malamig ba dyan sa Baguio? One of this day, pupunta ako ng Baguio. Kita tayo dyan, Emong Aton, Saan kayo sa Baguio? Mendoza Irene, need mag-educate day and night. Tama yan, Mendoza Irene. Kailangan talaga ng edukasyon ng ating mga kababayan, Sir Kulex, watching from Cebu, sana madaliin ang impeachment para matapos na. No way, Likos. Si Ma'am Raquel nandyan. Hello, Ma'am Raquel, Gatbunton, Magtala, hello po. Ma'am Raquel, July pa kayo pupuntang New Zealand, di ba? Ma'am Raquel, kayo ni ABC, ni Sir, ni Kapitan, ni Kap, Si Sir Ma'am Raquel Magtalas ng Kalumpit, Bulacan, di ba? Maraming salamat, Ma'am Raquel, sa iyong mga kabaitan sa Bunyog, Victor C. Hi, pa-shout out po sa lahat ng Kabunyog from Pennsylvania, US of A. Wow, sana all. Shout out sa inyo, mga taga Pennsylvania,
United States of America. Ha? Victor C., Nancy N. Ong, at salamat po Ma'am Nina Rodriguez ng Hawaii, si Sir Jose Ajero ng Texas, Rodi Santos, Sir Rodi Santos, ha? Maraming salamat. At Sir June Gases ng Guam, ha? Sir June Gases, kita-kita po tayo, ha? Kung ikaw ay nasa Gedli na lang dyan. Ha? Kita-kita po tayo, Sir June Gases. At Ma'am Adelaida Pulopot Waters, maraming salamat po sa suporta sa Bunyog. Wilma Suarez, good evening po, Sir Kulex. Atok Trail po, Emong Aton, ba? Taga-Atok Trail. So, yan, daming pagbati, Ems Doc Guzman, shout out, sir, watching here from Hong Kong. Ems Doc Guzman. Si Ma'am Wilma Suarez, nanonood. Good evening daw. So, yun nga, back to Attorney Princess, ito po yung magiging talagang hindi lang tagapagpaliwanag. Ito'y tagabara, tagasupalpal ng mga gagawing fake news, spin, propaganda ng mga DDS. Yan po ang talagang magiging role niyan dyan. Sigurado po tayo dyan. Dahil nga, sa pagiging spokesperson ng House of Representatives ni Attorney Princess Abante, ay talagang ang tututukan niya dyan ay yung impeachment trial. Kailangan din po talaga ng tao yan. Manding Quintana, good PM po, Sir Kulex. Maraming salamat. Nabati ko ba yung iba? Sorry po sa mga hindi ko mababati at masi-shoutout, ha? Minsan may nagtatampo sa akin. Sabi, Kulex, nakalimutan mo akong i-shoutout, di ba? Yung ating kabunyog dyan sa Ubando, Bulacan, ha? Binabati kita, kabunyog, nakalimutan. So, yan. Joseph Nesterni Valdez, kaisa po ako sa laban sa fake news at misinformation na pinakalat ng mga Duterte trolls. Dapat magkaisa tayo. Lenny G. De Leon, good evening, Sir Kulex, God bless. Magkaisa talaga tayo dyan, ha, sa paglaban sa fake news. Alberto Rubiano, more power po, Sir Kulex, at sa Bunyog. Mula sa Paumbong, Bulacan, Kabunyog Alberto Rubiano, Jaime Mendoza, Kulex, parang maraming kamping senador kay BP Sara watching from Paris, France. Yun nga po yung pinapaliwanag ko. Ang kailangang boto ni Sara Duterte para siya ma-acquit, siyam na senador ang kailangan kumampi sa kanya. Siyam, ulitin ko po, siyam. Kasi 2/3 ang kailangan mag-convict sa kanya. Ang 2/3 po ay 16. So, 2/3, 16. So, kung may siyam ka, 24 ang senador, safe ka na. Safe na si Sara. So, may 5 na siyang diehard na senador. 5 yon. Ulitin ko po, si Bato, si Bongo, si Marco Beta, si Robin Padilla, si Amy Marcos. So, kailangan pa niyang 4. So, ang pwedeng 4 dyan na mare-recruit nila, yung magkapatid na Caldero Cayetano, si Pia at si Alan, at yung magkapatid na Villar, si Camille at si Mark Villar. At pwede rin ma-recruit nila dyan si Jingo Estrada. At sinasabi nga si Joel Villanueva. Sinasabi rin nila Roque yan, si Joel Villanueva. So, 11 na yan. Pero sabi ko nga, bukod dun sa 5 Duterte senators na talagang sasama sa impyerno, itong ibang mga senador na yan ay boboto, depende pa rin po yan sa sentimiento ng taong bayan. Habang pinapanood at nakikinig at inaanalisa ng mga tao yung mga ebidensya na ilalatag sa impeachment trial, mapapanood po nila yan, maririnig nila yan, makikita nila yan, yung mga testimonya, yung mga dokumento, makikita po yan ng mamamayan. So, magdedepende po ang mga boto ng mga senador na yan sa sentimiento ng tao. Bakit? Siyempre, pag nakita talaga halimbawa ng mga tao, may bank account sila Sara, sila Duterte, hinuhulugan ng drug lord, in-interview yung mga bank manager, nabulatlat yung mga bank account ni Sara, halimbawa, o nagtestimonya na yung mga DepEd official na sila'y sinusuhulan. O yung mga Mary Grace Piatos ay hindi nila mapakita kung sino yung mga yan. Yung mga peking resibo na yan, nabulatlat na yan, sino-sino yung mga tao na yan. Pag yan po lahat ay na bulatlat sa impeachment trial at nakita ng taong bayan yan, ng masa, nakita ng mamamayan, ng mga botante, yan po, magkakaroon sila ngayon ng sentimiento o public opinion. So, yung kabuuan ng public opinion, makaka-apekto sa boto ng mga senador. So, sa ngayon, kung yung ilang mga senador ay maka-Duterte, kung bumaho si Sara Duterte dahil sa mga ebidensyang nabulatlat sa impeachment trial, pwede pong mabago ang boto ng mga senador.
Dahil, syempre, matatakot sila sa taong bayan. Dahil pagka nagalit ang taong bayan, hindi sila iboboto sa 2028. Yung po ang aking, that is my humble analysis, di ba? Walang imposible sa Diyos, sabi ni Mendoza Irene. Totoo naman yan, pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, di ba? Kabunyog Mendoza Irene, ng Naik Cavite. Ganun lang po tayo talaga dito. Franz Valle, hello po sir. So kayo, ano sa tingin ninyo? Dito kay Attorney Princess Abante, tingin ko yung pagkakahirang kay Attorney Princess Abante na maging spokesperson ng House of Representatives, yan po isang positive development. Positive po yan, ayos yan. Para may babara, susupalpal sa mga propaganda at fake news ng mga DDS. Nasanay sa fake news at propaganda. Diba? Yan naman kasinungalingan, yung fake news, yan ang cancer na sumisira sa kaisipan ng maraming Pilipino. Yan ang sumisira, yung fake news, yung propaganda, yung kasinungalingan, ang sumisira sa isip ng maraming Pilipino. Diba? Kaya dapat yan ang labanan natin kasi cancer yan. Salot yung fake news talaga, yung kasinungalingan. At ang kalaban ng kasinungalingan, ang makatatalo lamang sa kasinungalingan at fake news ay katotohanan. Yun lang, dun tayo mga kabunyog. Sa katotohanan tayo, kahit sinong sagasaan, kung ano ang totoo, yun ang ipapaliwanag natin sa taong bayan. Hindi propaganda ng kahit sinong politiko. Lahat tayong pakialam sa mga politiko na yan. Ang sa atin, yung ating inang bayan, yung ating bayan ang mamahalin natin at kakapit lamang tayo sa kung ano ang totoo dyan sa impeachment trial na yan. Kung ano ang sinasabi ng mga ebidensya. Katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kahit sinong masagasaan. Ganun po yun, Wala tayong kinakampi ang mga politiko dyan. Wala tayong pake. Basta tayo sa katotohanan lamang. Di ba? Hindi propaganda kung hindi katotohanan. Di ba, Franz Valle, sana makonsensya mga senador para kumampi sa katotohanan. Eksakto yan, Franz Valle. Kaya dapat ang taong bayan tayo, i-pressure natin ang mga senador. Katotohanan, katotohanan, katotohanan. Huwag kayong dyan. Tumingin kayo sa ebidensya. Pag nakita nyo pineki talaga yung mga resibo, yan ang boto nyo dapat. Talagang sipain nyo si Sara. Depende yan sa ebidensya, di ba? Peking resibo na nga, nagsalita na nga yung mga DepEd official, nagtestimonya na. Marami po ipapatawag na tao dyan. Kaya hindi pwedeng takpan ang katotohanan ng mga kasinungalingan. Tayo po sa bunyog, talagang tayo yung titindig dyan, i-analyze natin ang impeachment trial, di ba? Pressure rin natin ang mga senador. Tama ka dyan, Kabunyog Irene Mendoza. Nasa na ba si Kabunyog Jet Arcega? Mukhang di nanonood, Kabunyog Jet, Sir Jimmy De Vera, nandiyan ka ba? Ma'am Ina de la Cruz ng Japan, si Daisy Biliganyo ng Caloocan. Mga nanonood ba kayo ngayon, Sir Luisito Calixtro ng May Kawayan, Louis Silvano ng Ubando, Bulacan. Yan, hindi ka na magtatampo sa akin, Kabunyog, Kabunyog Louis Silvano ng Ubando, Bulacan. Shout out sa'yo, Sabi mo kasi shout out kita, So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog, pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.